Ngayong buwan ng Agosto po ay buwan ng wika. Mahalaga na pahalagahan at payabungin po natin ang ating sariling wika. Kaya naman pag-usapan po natin ang patungkol sa buwan ng wika. Kasama po natin ngayong umaga si Mr. Roy Rene S. Cagalingan, National Language Researcher ng Komisyon ng Wikang Filipino. Magandang umaga, sir. Ay, magandang umaga po at sa lahat po ng mga nanonood sa Good Morning Pilipinas, isang maligayang buwan ng wika po sa lahat. Sir Rene, una ko na pong tanong, kamusta po ba ang ating wika? Gaano na po ba ito kayabong? Sa aming pag-aaral, talagang buhay na buhay ang wika dahil nung nakaraan lamang, meron kaming ginawang pananaliksik, patunay na ang Filipino ay ating lingua franca na. Ibig sabihin sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas, sinasalita na ang Filipino. Ang nangyayari lamang dahil marami tayong wika sa Pilipinas, 130 wika ang meron tayo. Iba't iba yung kanilang pagpapayaman na ginagawa. Ngunit, halimbawa, ako ay Cebuano. Pag nasa Cebu ako, yung Filipino ko, nilalagyan ko ng timpla ng Cebuano, ng wikang Cebuano. Ngunit, nagsasalita ako sa Filipino. At iba ito sa pananalita ng halimbawa, isang nasa Ilocos na nagfi-Filipino. Nilalangkapan ko, sinasangkapan ko ng mga salitang Ilocano, yung aking Filipino. Sir, yung ilan kasi napapansin ko ngayon, lalo na yung mga tinatawag nating millennials, mahilig na silang gumamit ng Taglish, wikang kolokyal, o yung iba nga, meron pa rin tayong gay lingo, yung narinig ko rin dati yung Jejemon. Ano po bang implikasyon ng mga ganito pong nangyayari po sa ating wika? Patunay na napaka-dinamiko at organiko ng ating wika na araw-araw binabago natin ito, tumutulong tayo sa pagpapaunlad nito. At yung mga ganyang mga register ay patunay na napakamalikhain natin. Hindi siya masamang bagay na nangyayari sa wika natin dahil patunay ito na buhay siya at gusto natin pampaunlarin ito, gusto pa natin magdulot ng mga pagbabago dahil nga bahagi ito ng buhay natin. Kaya yung mga Bekimon, yung mga Jejemon, ganyan talagang sila yung mga malilikhain yan, lumilikha sila ng mga bagong terminolohiya, bagong mga salita, at nakakadagdag ito, sana, eventually, sa wikang Filipino. Sir, naalala ko kasi, nung ako ay kolehiyo, napapag-usapan namin na sa eskwelahan daw, kapag ikaw ay high school, marami sa mga asignatura natin ay tinuturo sa wikang Ingles. Dapat raw sana ay mas maraming tinuturo sa wikang Filipino para mas, kumbaga, mas buhayin natin, mas i-practice natin ang paggamit ng wikang Filipino. Ano pong opinion nyo dito, sir? Kasi dapat hindi na lamang nakukulong sa pagtuturo ng Filipino bilang isang subject. Kailangan ginagamit na ito sa mga ibang subject. Parang hindi naman ito problema ng mga Hapon gamit ang wikang Hapon. Hindi ito problema ng mga Pranses gamit ang wikang Pranses. Ang mga Aleman gamit ang wikang Aleman. Bakit tayo hindi natin linangin pa yung wika na kaya na nating makalikha pa gamit ito? Gaya sa industriya, sa manufacturing, sa siyensya, sa agham, matematika, lahat. Dapat kakayanin siya, makakalikha tayo gamit ito. At magsisimula yun sa classroom. Sir, ano po ba ang tema ng ating buwan ng wika? Ayan, kaugnay ay buwan ng wikang pambansa, taong 2016. Ang tema ay Filipino Wika ng Karunungan. Ibig sabihin, meron tayong mithiin para sa wika natin na maging isang wikang intelektualisado. Ibig sabihin, pag intellectualize na yung language mo, sa lahat ng mga alarang, ng mga field, halimbawa nga sa siyensya, sa agham panlipunan, sa matematika, nagagamit yung wikang Filipino para makalikha pa ng panibagong karunungan. Ayun ang gusto naming marating ng wika ng Filipino. Sa lahat, sakop lahat, magagamit natin ito para makalikha. Ina-encourage nga din na yung mga research work, yung mga thesis, yung mga nilalabas nating mga published materials sana sa ating sariling wika. Sir, ano po ang mga activities in store para po sa ating selebrasyon? Ayan, sa darating na may 3 kaming naipabatid sa Madlaa sa sa 15, August 15 na ika-15 ng Agosto, magdiriwang kami ng aming araw ng pagkakatatag dahil ang KWF ay 25 taong gulang na, 25 years na kami sa paglilingkod para sa wikang Filipino. Meron po kaming gagawing open house sa aming tanggapan dyan sa San Miguel, Maynila. At ang ating mga kababayan po ay libreng magtungo sa aming tanggapan para po sa isang araw ng mga palaro at mga iba-ibang mga panayam. At sa ika-23 ng Agosto, magkakaroon po kami ng paglulunsad ng mga aklat. Marami po kasi kami mga aklat na nakasulat sa Filipino dahil nagtatampok ng wikang Filipino na bilang wika ng saliksik at paglikha.
Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Mr. Roy Rene S. Kagalingan, National Language Researcher ng Komisyon ng Wikang Filipino. Salamat din po. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.